Ngayong Pebrero ay pinagdiriwang natin ang National Arts Month. Isang pagkakataon yan para bigyan pugay at kilalanin ang kahusayan at talento ng ating mga alagad ng sine. At upang ibahagi sa atin ang mga programa, aktibidad at inisyatiba ng National Commission for Culture and the Arts para sa buwan na ito, makakapanayam natin ngayong umaga ang Commissioner ng NCCA na si Dr. Lordino Vergara. Magandang umaga po, Doctor. Good morning. At welcome dito sa Rise and Josh. Shine Pilipinas. Good morning. Thank you so much for having us here. Yan. Ngayong National Arts Month, may tema tayong ani ng sining katotohanan at giting. Ano po ang mensahe ninyo sa sambayan ng Pilipino tungkol sa kahalagahan ng sining at kultura? Mahalaga ang sining. Ang sining ay hindi lamang isang panamuti o libangan, ano? Ito ay tinasabi nating kaluluwa ng ating kultura. So sa pamamagitan ng sining, marami tayong mga bagay na dapat tandaan. Ang sining ay isang daluyan ng ating pagkakakilanlan. Dito na ipapakita natin ang ating emosyon at komunikasyon. At mahalaga rin na makita natin na ang pagkakakilanlan sa ating kasaysayan, ang pagpapanatili nito, no? At isang masasabi ko ay kanina narinig ko yung tungkol sa tax, no? Na binabayad natin sa atin, no? Mahalaga kasi, alam mo, ang malaking portion ng tax, ng travel tax na binabayad natin ay napupunta sa arts and culture, yung NEFCA, no? So, ang sining ay isang weapon din at isang pamamaraan para sa pagpapatuloy ng ating ekonomiya at turismo. So, kaya the more na magbayad tayo ng tamang tax, malaki ang porsyento na nagagawa natin, na ibibigay natin sa mga programa ng NCCA at ng National Commission for Culture Andito and the Arts. nabuboost yung culture natin, yung identity ng Pilipinas. Yes. Well, we got an assurance naman din sa gobyerno na pupunan nila kung sakasakali matanggal ng travel tax. Pero mabalik tayo dito sa National Arts Month, Doctor. Ano po yung mga activities na naka-ready, mga aktibidad na nakahanda ng NCCA para sa National Arts Month ngayon? We have a month-long activity, no? We started, we have the opening program last February 1. Nagkaroon kami ng konsyerto ng katotohanan at giting sa open air auditorium sa Luneta, no? Nagsimula kami ng parada ng mga sining. So we have 7 arts, no? Musika, sayaw, literatura, sining visual, cinema, no? At literary arts. So pagkatapos nun, nakalatag kami ng isang buwan, no? At meron kami ngayong initiative sa pangunguna ng ating bagong chair and executive director, si Dr. Eric Cirudo, at kasama ang komisyon ng The Arts na meron kaming 7 art pridates. Now, we invited local government na mag-participate sa bagong bukas ulit na likhang Pilipino dito sa Rojas Boulevard, and this is for free. So makipag-date sila ng every Friday. So meron kaming Angono Rizal. So ang Angono ay kilala bilang siya ang ating kinikilalang sentro ng sining, no? Ang art capital sa Pilipinas. Then this Friday will be Bulacan. And then ask, for Metro Manila, these are the celebrations. So, paano po kayo nakikipag-coordinate sa iba't ibang mga ahensya para mapalawig yung celebration? Kasi mahalaga na mayroon kaming partnership sa mga local government kasi sila ang katuwang ng NCCA. So, we communicate with them. So, binibigyan namin sila ng platform and space to showcase their activities, no, sa Art Pridates nga na ito. And then this Friday po sa Bulacan. Sa Bulacan? Sa likhang Pilipino siya lahat. Dito sa Rojas Boulevard. Pero doon sa mga activities, sino po mga kalahok dito? Ito yung mga iba't ibang mga local artists. No? Hina-highlight natin ang mga local artists para mabigyan natin sila ng spasyo sa kanilang sining, no? And also to highlight ang kanilang mga activities, no, sa pamamagitan ng mga 7 sining na mayroon sa lugar na ito. So then bukod doon, mayroon din kaming mga sites. Ang Luzon site namin will be in Los Baños, Laguna. Dito ay mayroong kolaborasyon yung mga 7 arts. No? So, yun when you say local artists, naka-focus ba ito doon sa kultura, doon sa pinanggalingan nilang lugar? Yes. At sa mga sining na meron sila. Kasi halimbawa sa Angono, no, nandito yung mga higantes. So, nung last Friday, didiscuss kung papaano at saan nagsimula ba yung higantes, no? So, yung mga bagay na yun at mga marami. Sa Palo Leyte, ang pinaka-focus namin is art and resiliency.
Kasi daanan ng bagyo. Yes. So, mayroon doong mga palabas at mayroon doong mga activity na nakatuon sa climate justice, Right. no, para tingnan na ang sining ay hindi lamang siyang isang bagay na pwedeng gawin natin siyang Hindi lang entertainment. Hindi lang siya entertainment. Okay. And then sa Mindanao, we have in Butuan and Davao. So dito naka-highlight naman ang cinema, ang music, and other art form. Okay. Well, in terms of sa pagtulong sa mga komunidad, paano po sa tingin niyo nakakatulong yung mga ganitong aktibidad? Kasi naglalatag kami ng mga bahagi. Ang NCCA kasi mayroon din siyang sarili niyang strategic direction. So nakatuon kami sa mga pagpapalawig ng paano mapalakas Yes. ang ating sining at kultura sa lugar, no? At sa pagkalahatang anyo ng bilang pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Sa mga activities na ginagawa nyo, with your observation, did this or do this attract tourists as well? Mga local tourists? Yes, alam mo yung ang Pilipinas kilala sa festival sa buong mundo. Oh, yan. Oo, So we have, yes. magsisimula ka ng January, 3 linggo yan sunod-sunod, no? Na mayroong festival ng Santo Niño. So, Nagkakabit pala ng banderitas, yes, talagang so, masaya na. Ganun. buo yan eh. So, sa ganung klase ng komunidad, nakakatulong talaga siya para sa turismo at sa kabuhayan ng mga tao sa pamamagitan ng paggamit at paggawa nila ng sining. Pagkatapos naman po nitong celebration na ito, ano po ang mga susunod na hakbang ng NCAA para mas mapatibay pa ang suporta ng mga local artists at sa mga malawakang cultural development? Napakaganda ng tanong, no? Ang Arts Month ay hindi lamang isang buwan. Kasi, well, sinaselebrate natin siya ng isang buwan, pero ang mga susunod na hakbangin na ginagawa ng NCCA sa pamamagitan ng bago kasi ang ating chair. Ako bago rin akong commissioner, kaka-elect lang namin. So, may mga nakalatag na programa. Ang NCCA kasi is a grant and policy making body. So, nagbibigay kami ng suporta sa mga local artists. There are 19 committees. No, there are 4 subcommissions na nakatuon sa sining at kultura na mayroon sa Okay. Pilipinas. Sir, may you invite yung mga ka-RSP barkada natin, I believe, pwedeng panoorin itong mga aktibidad na ito, Yes. pwedeng makilahok. Can you invite them? Yung 7 Art Pridates po na 7 Friday sa loob ng buong buwan. Actually, nag-spill over pa siya ng March. No? Puntahan niyo po sa Likhang Pilipino. Sa mga taga Davao naman po at saka sa mga taga Butuan, meron po nakahanda ang local government, ang city government ng Davao at Butuan para sa mga activities na to. Sa Palo Leyte rin po at saka sa Los Baños. Magsasarado po ang aming programa sa February 27. Okay. Inaanyayahan po namin kayo sa Metropolitan Theater. Yeah. So, we're inviting you to join us in another concert for the National Arts Month. Alright. Maraming salamat po sa pagbibigay ng mahalagang detalye patungkol sa iba't ibang aktibidad ng NCCA ngayong National Arts Month. Dr. Lordino Vergara. Thank you, Thank you Doc. so much, Thank you, Doc. Liz and Josh.